Tumaas po ang bilang ng mga nadisgrasya sa kalsada ngayong holiday season at pinakamataas pa sa nakalipas na 5 taon. Nakatutok si EJ Gomez. Bisperas ng Pasko, tumilapo ng angkas at sumadsad ang rider ng motorsiklong bumangga sa kotse sa Dasmariñas, Cavite. Nagkaaregluhan na raw ang mga sangkot ayon sa mga otoridad. Isa lang yan sa mahigit 400 naitalang disgrasya ngayong holiday season mula December 22 hanggang kaninang alas 6 ng umaga ng December 29. Batay sa tala ng Department of Health, mas mataas ito ng 38% kumpara sa parehong panahon noong 2023. Ngayong araw lang, 68 ang naaksidente. Halos 300 dito ay mga motorsiklo ang sangkot. 70 ay nakainom. Mahigit 350 ay hindi gumamit ng safety accessories gaya ng helmet. Si Ruben na ilang dekada ng rider na biktima ng pagbangga ng kapwa rider. Dito siya tumama sa likod ng paa ko. Tumilapon ako. Kaya ang motoristang si Rafael laging nag-iingat para iwas disgrasya. Naalala ko lagi pamilya ko. Kaya dandahan lang kahit maluwag yung dahan. Hindi mo kailangan magmadali. Ayon sa DOH, ang datos ngayong 2024 ay ang pinakamataas na naitala sa nakalipas na 5 taon. Base sa kanilang records, umabot lang sa 252 cases ang 5-year daily average ng road accidents mula noong 2019. Sunod-sunod din ang mga aksidenteng kinasangkutan ng mga truck kamakailan. The truck owner and the truck driver are equally responsible to make sure that their vehicle is roadworthy, it is not overloaded, it's in good working condition. Payo ng DOH sa mga motorista, Huwag na ho tayong uminom para tayo ay makarating sa ating pinaroroonan ng buhay at buo at makakapiling natin ang ating kapuso. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Nagbabalik sa Manila Zoo ang elepanteng si Mali, pero bilang isang preserved animal na sumailalim sa taxidermy. Nakatutok si Katrina Son. Pinipilahan ngayon sa Manila Zoo ang napreserbang katawan ng elepanteng si Mali. Karamihan talagang natuwa raw sa pagbabalik ng elepante sa naging tirahan nito ng mahabang taon. Masaya pa rin po. Kasi nandiyan po, nakikita pa rin po namin siya. May ilang magkahalo ang nararamdamang emosyon ng masilayan ulit si Mali. Masaya na mixed reactions. Masaya na medyo malungkot. Siyempre, ito first time niya sana makita si Mali. Ito nakita niya ng buhay pa. Siyempre masaya. At least yung mga hindi siya naabutan, makikita yung totoong appearance niya. Kahit ganyan lang itsura niya. Ito na ngayon ang elepanteng si Mali matapos siyang sumailalim sa taxidermy o matapos siyang ipreserba. At ayon sa doktor na nagpreserba kay Mali, makakabuti raw na huwag itong hawak-hawakan nang sa gayon ay mas tumagal ito. Kung sa mga karaniwang hayop, 3 hanggang 6 na buwan ang proseso ng pagpepreserba. Kay Mali, umabot daw ng halos 1 taon na pinagtulungan ng 15 hanggang 20 tao. Kailangan po namin gamitan si Mali ng elastomeric na paint, isang klase po ng pintura kung saan kahit po mabasa or maulanan, hindi po agad-agad masisira or mababakbak po. Kapag maayos daw ang sitwasyon at kondisyon ng hayop na sumailalim sa taxidermy, maaari itong umabot ng 100 taon. Ang advice lang po namin sa mga tao is picture lang po, mas maganda. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Nagdeklara ng state of calamity ang Biliran dahil sa tulay nitong umuuga at umaalon. Nakitaan pa ito ng mga sira ng inspeksyonin ng Department of Public Works and Highways. Kaakibat ng deklarasyon ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Apektado raw ang ekonomiya ng lalawigan dahil bawal munang dumaan sa tulay ang mga sasakyang mahigit 5 toneladang bigat. Karamihan pa naman sa mga ito naghahatid ng mga bilihin at mga produktong petrolyo. May negosasyon na para gumamit ng mga barko o barge na magpapasok ng malalaking sasakyan sa Biliran. Ready na ba ang mga aesthetic this 2025? Pero pwedeng mag-pause muna sa inyong OOTD shopping dahil next year, mauuso po ang reuse at repurpose. Alamin po yan sa pagtutok ni Danoting Kungko.
What's in pagdating sa pormahan sa darating na taon? Expensive fashion is out, swak sa budget is in, ayon sa fashion stylist na si G. Hoxon. Dahil ang big thing sa susunod na taon, ang imahinasyon mo. Meaning, paano mo gagawing bago ang mga damit at accessories na meron ka na? Our generation right now craves identity. The best way to be fashionable is to reuse and repurpose. Start going to the thrift kasi bumabalik ulit yung trend na pleats, brooches. Malaki raw ang emphasis next year sa functionality at individuality. Ibig sabihin, fashion pa rin pero kailangan pwedeng pang backride sa motor ang fit. The general mood for all designers are the unconventional cuts. They crop it or they make it sleeveless pero button down pa din. Yung very unusual to the eye but still wearable to your everyday living. Mauuso rin ang mga multifunctional na damit gaya ng jacket na maraming bulsa. We don't want to carry bags anymore in the Philippines. So we're leaning towards utilitarian wear. So jackets with 4 pockets. The jacket has 3 pockets. It's a blazer denim jacket actually. Pati na rin mga jacket na ginamitan ng iba't ibang uri ng tela. Dito pa lang sa ukay-ukay, marami na tayo nakita ng mga sinasabi niya magiging uso next year. Exhibit A, yung pleats over pants na mauuso hindi lang sa mga babae, kundi pati na rin sa mga lalaki. Baggy pants for men? That's so 2024 daw. For 2025, mauuso ang layering o palda over pants lalo na sa mga lalaki. Ang mga old brooch at pin magagamit para i-transform ang mga damit na meron ka na. We get to reuse yung mga gamit na nakikita natin sa closet ng grandparents. It's nice kasi it also saves the environment. Yung mga damit po kasi ng mga lolo't lola natin, more on maluluwag po yung damit nila. So, sa generation po ngayon, mas okay kung if-fit siya. Kaya pwedeng i-raid ang aparador ng inyong parents at grandparents o mag-ukay-ukay then create your own signature style. Ang pinakamahalaga naman sa lahat, have fun and be you. Para sa GMA Integrated News, Dan at Tingkong nakatutok 24 oras. Nangunguna ang GMA Network sa mga TV station na source o sanggunian ng balita at impormasyon ng mga Pilipino batay sa tugon ng masa survey ng Okta Research. 90% ang nagsabing sa GMA Network sila umaasa para sa balita at impormasyon. Dumami rin ang nagtitiwala sa GMA Network, tumaas sa 98%. Ang overall trust rating ng GMA Network mula sa 93% na naitala noong June 2024 survey. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents noong November 10 to 16. May plus-3% margin of error ang survey. Showing na in more than 100 cinemas nationwide ang Best Picture ng 2024 Metro Manila Film Festival na Green Bones. Si Ruru Madrid na Best Supporting Actor ng pelikula ngayon ay prepping naman with Bianca Umali para sa Kapuso Countdown to 2025. Narito ang aking chika. On high pa rin si Ruru Madrid matapos siyang hiranging Best Actor in a Supporting Role sa Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal para sa kanyang papel sa pelikulang Green Bones. Hindi raw niya kasi ine-expect na mananalo siya noong gabing yun. Did you prepare that speech? Hindi eh. Parang sabi ko nga, feeling ko nung pagdating ko po sa stage, parang lahat yun, puso ko na lang yung nagsalita. Kasi syempre, pagdating ko, nalula ako dahil nga andun sila Kuya Aga, sila Miss Vilma, andun si Miss Vice. Parang ang dami pong big stars. Isa sa pinaka-emosyonal nung gabing yun ay ang kanyang girlfriend na si Bianca Umali. Labis ang naging pag-iyak ni Bianca nang tanggapin ni Ruru ang trophy. Sabi ko nga, si Ruru ang best supporting actor nila. Ako ang best supporter niya. Forever. Kasama sina Ruru at Bianca sa much-anticipated and biggest New Year countdown ng taon, ang GMA New Year Countdown. Excited ang Ruka team dahil ipakikilala sa countdown ang kanilang big projects. Kabilang na ang pagbabalik ng Lolong at Sangre. And we are so excited because andito kami para tapusin at i-welcome ang bagong taon with our network.
parehas namin ginagawa yung mga proyektong pinapangarap namin. So napakasarap po sa puso. Makakasama nila sa GMA New Year Countdown ang iba pang Kapuso Stars sa pangunguna ni Asia's Limitless star Julian San Jose. Pati sina Raver Cruz, Christian Bautista, Ay de las Alas, Sanya Lopez, Isabel Ortega, Kailin Alcantara at marami pang iba. Mga kapuso, mantra nyo ba sa New Year ang 2025, please be good to me? Kumusta naman ang inyong 2024 resolutions? Natupad ba? O may natupad ba kung marami man yan? Ang sagot ay ilang kapuso sa pagtutok ni Nico Wahe. Bago tayo magpaalam sa 2024, natupad nyo ba ang inyong New Year's resolution? Medyo lang sir, medyo. Wala natupad sa New Year's resolution sa 2024? Parang hindi. Meron naman po. Si Noemi, napako ang personal promise this year. Hindi na nagpapautang sa mga kaibigan. Nagpapautang pa rin. Ayun, hindi binabayaran. Si Grace, balik alindog sana ang nais nitong 2024. Magising ng maaga, tsaka mag-diet, syempre. Ano nangyari? Wala. Ang tinderong si Jake, sinubukan daw i-claim ang gusto ngayong 2024. Pero Walang pera. Pag may pera tayo, may resolution. kung may team sawi, meron ding team wagi. Gaya ni Lyra na na-manifest ang kagustuhang magkaroon ng mas magandang trabaho. Supervisor na po ngayon, dati pong janitress. Sipag at syaga lang po. Sa pagdating ng 2025, tiyak may mga Pinoy nang nag-iisip ng kanilang goals at resolutions. Sa survey ng Social Weather Stations o SWS, sa mahigit 2,000 respondents, 90% ang puno raw ng pag-asang sasalubungin ng 2025. Mas mababa kumpara sa 96% noong 2023. 10% naman ang may takot daw sa pagpasok ng 2025. Mas mataas sa 3% noong 2023. Madali lang naman sabihin gusto mong magbagong buhay tuwing lilipat ang taon. Ang mahirap ay kung paano mo yan tutuparin. Ang mas lalong mahirap ay yung gusto mong matupad pero wala ka namang ginagawa. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.